Good day everyone and welcome to my channel. Sa video na ito, sa vlog na ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa submission of inventory list. Okay? Okay. Submission of inventory list. Okay. And other reporting requirements. Okay. So, tatalakayin ko ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo ito gagawin. Tuturuan ko kayo paano kayo maging handa, paano siya magiging, para nyo maintindihan nyo, paintindi ko sa inyo how it works. Kung paano kayo hindi makakaroon ng penalty, kasi hindi po ito basta-basta. So, kapag mali, maraming pwede ikaso sa inyo. Meron ding pwedeng makulong, hindi lang siya penalty magabayad. Okay? So, kailangan nyo po ito maintindihan. Okay? So, para maintindihan nyo ng ayos, para mas maintindihan nyo nga, i-google nyo siya. I-google nyo yung RMC number 57-2015. So, meron akong dito, pinaserox ko siya. Ginugel ko, tapos pinaserox ko. So, ayan, tapos, yung RMC number 57-2015, bali ito yung yung subject nga submission of inventory list and other reporting requirements. Ito ay para kanino? All internal revenue officers and other concerned. So, sa lahat ng mga taxpayer, so kailangan nyo ito maintindihan. So, pwede nyo i-google tapos i-download nyo para mas maintindihan nyo kung ano-ano yung mga naandito sa RMC Circle number 57-2015. Tapos, i-google nyo rin yung, kasi ito kakailangan natin. Meron niyang Annex A, B, depende sa kung saan kayo mapupunta. Okay? Ito yung Annex A, C, A, B, C, yung mga yung chart. So, hindi kayo pwedeng basta-basta gagamit ng chart na gawa nyo lang. So, merong talagang chart na susundin, gagamitin. Ayan. So, ipakita ko sa inyo yung chart ng Annex A. Bali, yan, Annex B, tsaka Annex C. Okay? So, ayun. At saka kailangan nyo rin i-download yung sworn declaration. Kailangan nyo din yun. Sworn declaration, Annex D. Okay? Pwedeng may ibang sworn declaration. So, Annex D ang hahanapin nyo. Annex D. Tapos, pwede nyo na rin siyang kung merong doon, na pwede yung i-edit. Kagaya ng nakalagay doon na SDVD. Kasi wala nang DVD ngayon, USB na lang gagamitin. Kasi kailangan, para sabit ng inventory list, kailangan meron ding USB. Okay, yung USB. Kasi yung inventory list na gagawin ninyo is kailangan nyo i-scan siya and then ilalagay nyo siya, ang kailangan i-submit is soft copy, so kailangan naka sa USB siya. Okay, so kailangan may USB. Okay, para maintindihan natin, babasahin ko na lang siya ng mabilis and then magbibigay ako ng paliwanag. Kasi parang paano ko ba ipaliwanag sa inyo, pero meron naman akong mga illustration o halimbawa para mas maintindihan nyo siya ng maayos. Okay? Basahin muna natin. Okay? Ilalagay ko rito yung sa screen yung mga pinabasa ko. Okay? Background. So, dito na tayo sa background. Pursuant to Section 6H of the Tax Code of 1997 as amended, the Commissioner may prescribe additional procedural or documentary requirements for tax administration and enforcement. This circular is therefore issued to provide guidance on how financial accounting information, in addition to the annual inventory list, required to be filed under Section 13 of Revenue Regulation number 5-1 should be reported to the Bureau. This is in line with the Bureau's objective of implementing an expanded and improved landscape of accounting information reporting that seeks to provide
reliable data and to maximize the quality and adequacy of such data for better monitoring and analysis. Okay, section 1. May section 1 is scope and coverage. Ito yung coverage nito. Scope and coverage. This circular aims to consistently apply the data requirements across different sectors with the peculiarity of the industry where the taxpayers belong, directing the volume of reporting, hence, and additional reports are scheduled to be submitted and filed with the annual inventory list shall cover companies maintaining inventory of stock in trade, raw materials, good in process, supplies. Ilalagay ko isa-isa, stock in trade, raw materials, goods in process, supplies, and other goods such as manufacturing, wholesaling, distributing, retailing sectors, including real estate dealers, developers, service company, example, construction companies, building contractors, etc. It bears stressing that the data information contained in the said schedule list should be reconciled with the amount declared in the financial statement and annual income tax return. Okay, bigay ako ipaliwanag ko sa inyo to, yung scope and coverage. So, lahat daw ng mga business na merong mga inventories. Ano nga ba yung inventories? Ano ba yung stock in trade, raw materials, good in process, supplies? Okay, nag-wholesale, basta yung meron kang mga paninda, mga nakikita. Hindi lang paninda actually. Pati supplies, raw materials. Ano muna yung paninda? Okay, sino ba yung mga paninda? Kanyari, yung merchandise inventory. Okay, is mga binabuy and sell. So, yan syempre, meron tayo, yan, kasama yan dyan. Meron kang binibentang ganun, isa yun sa dapat nasa inventory mo. So, meron kang supplies. Okay. Ano ba yung supplies? Yung supplies, hindi yan paninda, pero yun yung mga ginagamit sa pagtitinda. Okay? Halimbawa, ng supplies, kunyari pagka online seller ka, syempre mga pambalot, mga scotch tape, yung mga waybill, mga print, mga waybill na pang print nga ganon. Ang tawag doon, mga sticker na pagka hindi ka doon, so yan yung isa sa mga supplies yon. Pero kung yan sa company ka, supplies nila is mga ball pen, yung mga ink, mga bond paper. So, sa isang taon, marami silang supplies. Okay? So, yun yung nandoon sa ilalagay nila sa inventory. Kung silang paninda, meron silang mga ganon, inventory nila ito. Kasi kunyari malaking kumpanya, wala mo silang mga paninda, sabihin natin ganon. Kung magkakasama ito, tsaka yung may raw materials, di ba? Kunyari, kasi ang ilalagay natin sa chart na ito sa ending inventory. Okay? Ending inventory. Pero kunyari siya para sa mga baguhang negosyante na bagong kaka-register mo lang sa BAR. Syempre matagal ka na nagtitinda. Tapos ngayon ka na nagpa-register. Syempre yung mga binili mo ng mga paninda, yung mga resibo nun, hindi na siya tugma sa meron ka ngayong paninda kaysa resibo ng mga nabili mo. So ang gagawin mo, yung initial, nung kaka-register mo pa lang, dapat meron kang chart, at least meron kang nakatabi na chart, o meron na, dapat i-bookkeeping natin yan, initial, kumbaga, kukwentahin natin, kaya ganito yung tama, kukwentahin mo yung mga supplies, o kaya paninda mo, na naandyan, kasi ang bookkeeping niyan is capital, okay? Ang book entry niyan is debit, inventories, credit to capital. Kaya may supplies kang mga natira kasi kaka-register mo lang. Debit supplies, credit
inventory. Kunya, may raw materials ka, debit raw materials, credit inventory, credit capital. So, capital ang naka-credit yung mga yan. So, bibilangan nyo yung mga, yung mga kaka-register nyo, bibilangan nyo yung mga unang initial opening inventory nyo. And then, tapos ingapasa natin din dito is yung closing. Okay, closing. Dapat tutugma ito sa inyong financial statement tsaka sa income tax return. Okay? Kasi nga, dito sa ano, ang talagang tingin dito kung tama ba yung yung paglalagay mo, yung tax mo. Tama ba yung tax mo? Marunong ka ba talaga sa bookkeeping? Naiintindihan mo ba talaga? Ganun yun, lalo na kapag ang kinuha mong tax type is itemized deduction. Okay? Kasi, hindi porket binili natin, yung kunyari, bumili tayo ng supplies, bumili ka ng mga resibo, 'di ba? Nagpa-print ka ng nagpa-print ka sa print meron kang tag dito, authorization to print na parang sa SI mo, sa mga sales invoice mo. Kasi yung iba napakarami, kunyari hindi lang 5 pads ginagawa nila, kasi syempre meron silang perang kambili, ang bibili nila bultuhan ng mga sales invoice ang binibili nila, 1 box. So, napakarami nilang ganun. Siyempre, hindi nila magagamit yun, hindi mauubos yun ng 1 taon lang. May matitira doon. So, hindi mo po pwede na gawing expense yun, lahat yun, ngayong taon. So, magiging ano siya, kumbaga, dapat makikita siya sa assets pa rin, okay? Okay. So, lahat ng matitira nga, kailangan nyo kwentahin. So, sa financial statement nyo, sinabi, kailangan nga tutugma, di ba? Sa financial statement nyo, o sa balance sheet nyo, ibang tawag dito is financial, basta balance sheet, okay? Sa balance sheet, nasa yung kopya ko, para hindi na ako masyado nag-iisip. Okay. Sa balance sheet nyo, okay? Di ba may current assets, okay? Current asset, tapos non-current asset, tapos liabilities, current liabilities and then non-current liabilities, and then yung equity o capital. Sa balance sheet, sa current asset, dapat makikita na andyan yung mga tutugma, 'di ba? Kukwenta mo, gagawa tayo ng dito ng chart. Ilalagay mo yung mga nakwenta mo doon. Dapat makikita siya sa current asset. So, ibig sabihin asset pa rin natin siya. Asset pa rin na hindi lahat ng mga naandyan na nilagay mo, na nakita mo yung ending inventory mo, nasa asset siya sa balance sheet mo. Kaya kung magkano yung kwenta mo, lahat ng nagawa mo sa chart, dapat andun yan. Kung meron kang merchandise inventory, meron kang raw materials, meron kang supplies, meron kang accounts receivable o pautang, dapat nandun pa rin siya sa asset. Okay? So, kasama siya sa gagawin mong inventories, hindi lang yung mga paninda. So, dapat makita yan dyan. Okay? Okay. Tsaka dun sa income statement. Okay, sa income statement, kasi yung nilagay kong sample. Sa balance sheet at saka sa balance sheet, doon siya makikita sa current asset yung mga natira. Okay? Tapos, sa income statement naman, doon naman pupunta yung expenses. Yung mga, halimbawa, where is my example? So, ngayon na tayo gagawa ng example. Ngayon ko napakita sa inyo yung chart, okay? Dito tayo, okay? Meron tayong, ito yung ginawa kong chart kanina. Merchandise inventory yung nasa unahan. Where is that? This one, okay? Merchandise inventory yung sa unahan. Meron ding raw materials, meron ding supplies, okay? Meron na isa pang account na nilagay niya, account receivable. Kasi kailangan mo rin siyang ilagay dito sa inventory list na
na gagawin natin. Tapos meron sa isa is yung cost of goods sold. Cost of goods sold is yung ibig sabihin nun, ito yung expenses natin na pwede mo lang na ibawas sa sales mo. Diba? Para malaman natin yung income natin is yung merchandise inventory natin. Tapos, pag binilang mo na yung ending inventory kung magkano yun. Kasi, para malaman natin yung easiest way. Kasi, may one to explain. Okay? Kasi meron nga tinatawag na cost of goods sold. Okay? Meron pang dalawang paraan para malaman yung cost of goods sold. Perpetual at saka yung periodic. Okay? Pinakamadali. Okay? Yung pinakamadaling paraan para malaman yung cost of goods sold is sa end of the year, sa periodic. Tapos kumbaga taunan na siya gagawin. Okay? So ang gagawin nyo, syempre, yung merchandise inventory, sabihin naman raw materials din kayo, meron din supplies nga, tapos may account receivable. Syempre, January, February, March, April, May, June, July, hanggang December, meron kang nilista dyan na binili mo na merchandise inventory. Diba? Pag bumibili tayo sa cash disbursement book, kung kayo ay non-BAT, dyan natin nga sinusulat. So, tapos kada buwan-buwan, ililipat natin siya sa ating ledger. Okay? Itong example na the accounts na is small version ng ledger. Okay? So, January, kunyari, binilagay ko na lang dyan na presyo is 20,000 per month. Okay? Kukwentahin mo siya sa isang taon. Itong sample na to. 240,000 ang naging kwenta sa isang taon yan. Tapos sabihin natin, nung nag-count ka ng mga inventories mo, 40,000 yung lumabas. Okay? 40,000. Tapos, meron kang pautang na 7,000. So, yung pautang mo, syempre, sa assets pa siya, hindi natin siya pwede ilagay sa expenses, pambawas sa gross sales natin, para di ba? Hindi siya pwede expenses, para malaman natin yung yung ating naputol. So, ayun. Di ba? Para para malaman natin yung mga sales nga natin siya, yung mga sales, ibabawas mo yung mga di ba? Sa income statement, para malaman natin income tax natin, yung sales natin, ibabawas mo yung mga expenses, at saka yung sa expenses, ang pwede mo lang ilagay dyan yung cost of goods sold mo. So, ang cost of goods sold mo is yung mga, i-add mo yung mga nabili mo ng isang taon, i-add mo yung mga nabili mo ng isang taon, and then, tapos alamin mo yung natira, tapos i-minus mo siya, para malaman mo yung cost of goods sold mo. Okay? So, ayan yung illustration natin. Kitang-kita nyo naman. So, ayan. So, kung meron kang account receivable, meron kang pautang, hindi mo rin pwede isama yun as your cost of goods sold o i-minus sa sales mo para maging expenses. So, asset pa rin natin siya kung hindi pa siya bayad yung account receivable. Okay? So, mapupunta siya sa cost of goods sold para malaman. So, yun yung easiest way. Pagka yearly na natin bibilangin. Okay? Naintindihan niyo? Basta yan yung illustration, intindihin niyo lang. Tapos, kagaya ng raw materials. Kunyari, meron kayong raw materials. Siyempre, nagsusulat kayo dyan. Monthly niyan sa ledger mo, nagsusulat ka. Tapos, kung magkano na lang may resibo ka, may nagsusulat ka dyan. Kung magkano na lang yung natira, so, ibig sabihin, yung mga expenses ng raw materials mo, yung lalagay natin sa credit. Okay? Sa credit sides. Dahil, yun na lang yung natira. 10,000 yung natira. So, ima-minus mo sa lahat ng nabili mo, di 50,000 yung lalagay mo sa credit. Tapos, sa supplies mo, siguro yung mga gamit mo ito nga sinabi sa inyo, yung supplies is yung gamit sa pagtitinda, hindi natin siya paninda. Bibilangin nyo rin kung ilan yung sa isang taon. Sabi natin na 12,000, 1,000 per month ang binibili mong supplies. For example lang naman, tapos 3,000 ang natira.
So, ang nagastos mo, ang expenses, supplies expense mo for this year, para ngayong taon, ay 9,000. Okay? Sa account receivable, okay, account receivable, dadagdagan ko na rin to ng sasabihin ko, account receivable. Kasi meron na accrual na nga ngayon daw, dapat. Okay? Pag sinabi kasi yung accrual, kinikilala yung transaction bilang bayad na kahit wala pang bayad. Pero syempre, kaya accrual, okay, pwede natin na binayaran na din natin kahit hindi pa natin binabayaran. Okay? Kaso, syempre, ginagawa lang yun o gagawin lang natin yun, common sense, gagawin lang natin yun sa mga, alam natin na kunyari, December 31, ang gagawa ka financial statement mo, alam mo naman na magbabayad ka ng magkapasweldo ka, so pwede mong gawin yun. Dahil talaga na magkapasweldo ka, sabihin natin hindi mo pa nagagawa. Okay? O kaya naman, meron kang account receivable, meron kang pautang. Alam mo, meron kang kilala mo na pautang is, alam mo naman kunya, December 31 ngayon na late lang ng ilang araw. Pwede yun. Kaya kaso, meron kang pautang na hindi ka sigurado kung magbabayad, syempre, hindi mo siya po pwede na i-consider as a bayad o as in nabenta mo, naipautang mo. Tapos lalagyan mo ng tax, 'di ba? Inutangan ka na, lalagyan mo pa ng tax. So common sense, hindi natin pwedeng gamitin ng accrual 'yon. So pwede siyang mag-stay as our pautang. Okay? So nilalagay ko to. So dapat iyan nakalagay dito na dapat magtutugma. So, kung kumuha ka ng itemize ang kinuha mo na tax type, tapos hindi mo naiintindihan itong mga to, ibig sabihin, ang akala mo yung yung mga binili mo lang ng mga supplies, binili mo na inventories, is minus mo sa gross sales mo, tapos nagpasa ka ng inventory, marami ka nakalagay sa inventory, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan, malamang, pupuntahan ka kasi alam nila may mali ka o may penalty ka so jackpot. So may penalty ka nun. So ayun, kapag itemize ka. Pero siyempre kapag ikaw ay 40% ang tax mo at saka yung 8%, hindi ka naman na magasabit. Kasi kukumpara nga nila yung may financial statement, yung itemize. Wala ka namang ganun. Ang problemahin mo na lang is yung hindi ko binasa actually iba dito. Basta yun lang naman din yun eh. Basta i-download nyo para maintindihan nyo isa-isa. Ay, okay? Okay. Tapos iulitin ko na lang iba para palagay ko hindi ko na siya nalinaw. Alright. Basta ganun yun. Dapat tutugma. Okay? Siyempre, kunyari 8% ka nga, 8% ka, tapos hindi ka naman nagasabit nga ng, hindi mo kailangan, hindi ka required. Hindi ka required na masabit ng financial statement, income statement, gross sales lang, hindi ka magsusulat ng kasi nakapix na yung deduction mo, expenses mo, so, ang sinusulat mo lang is yung mga sales mo, okay? So, pumunta tayo dito sa Annex A, sa Annex A. Annex A ang kaya kong ipaliwanag ngayon. Kasi yung tungkol sa mga real estate, construction, so banggit ko na rin kung meron kayong mga supplies, gagawin nyo rin siya, isasama nyo sa inventory. Okay, so magbibigay ako ng idea kung paano nyo gagawin itong Annex A na to. Okay? Ito nga sabihin natin. So, binigyan ko na kayo ng kung ano yung ilalagay nyo down. Bahala kayo kung isipin nyo ay, bakit ba't ko naman susulat pa yung mga supplies? Diyan, paninda lang, lalagay ko dyan. So, nasa iyan. Sinabi ko sa iyo, yung binigyan na kita ng idea kung paano mo gagawin. O kaya, ba't kailangan ko pa dapat ganun, pahala ka. So, nasa iyo, okay? Ganito. Gagawa tayo ng, okay, nakalagay dito sa unahan. Nakalagay to, so ilalagay ko na siya dyan para makita nyo. So, i-download nyo to, search nyo RMC 572015, Annex A. So, mapapansin nyo yung mga, siya sa taas, name of company. Okay, syempre, name of company, kung ano yung company nyo.
Okay, nakalagay dyan, merchandise, raw materials, good in process, finished goods, inventory. Okay, may nakalagay dyan. Pero syempre, nakalagay na sa loob nun, sa babasahan nyo dito sa RMC, may nakalagay doon supplies. Meron din yung accounts receivable. Okay, so, ibig sabihin, dapat ilasama nyo rin yun kung meron kayong pautang, kung meron kayong mga supplies. Okay, so, as of December 31, 20, okay, lalagyan nyo ng kung ilang taon. Kung anong taon niya, ng cover niya, kung ilang taon ngayon. Okay? Huwag na kayo siguro magkakamali. Okay. Basta December 31 kasi, yun yung calendar period. Okay? Yung ibang negosyante. Okay? Ito yung pangkaraniwan, yung katapusan. Karamihan naman eh, ganun eh. December 31, 2020. Okay, ang submission pala nito is, December 31, magsaka ka magbibilang. Okay? Saka ka magbibilang. Pero ang submission nito is January 1 to 30. Pag lumampas ka na nun, so ibig sabihin hindi ka ba nakapag-submit, ayan, meron ka ng ano yung penalty. Nilagpasan natin to kanina. Balikan muna natin ito, okay? Ilagay ko na dito yung, ayan, section 3. Section 3. Basta, i-download nyo to para mas maintindihan nyo. Isa-isahin ko para ma-screenshot nyo yung bawat page. Pero pwede nyo i-download. Okay? Section 3 penalties. Tax code. Dalawa yung, ayan. Any violation of the provision of the circular shall be subject to the corresponding penalties under Section 250 and 255 of the National Internal Revenue Code, NIRC of 1997 as amended. The same penalties were reiterated in Revenue Memorandum Order RMO number 7, 2015 with pertinent excerpts reproduced hereunder found on page 4 of Annex A, RMO number 7 to 2015 to with. Okay? Tax Code Sec 250. Nature of violation, failure to make, file, or submit information, returns, schedule, reports, statements, certification, and other documents except quarterly, gano'n. Tapos, criminal penalty imposed, wala. Okay, amount of compromise, 1,000 pesos for each information return, schedule, report, sworn statement, certification, and other document not made. So, kapag magkulang yun, 1,000. Tapos, meron pa, 1,000 provided, however, that the aggregated amount to be imposed for such failures during a calendar year shall not exceed 25,000 pesos. 25,000 pesos, okay? 1,000 to 25 pesos ang penalty nyo, okay? Numbers, ito naman Tax Code Sec 255, failure to make, file, submit any return or supply correct information at the time or times required by law or regulation. Okay, ito ang inyong criminal penalty imposed ay fine of not less than 10,000 and imprisonment of not less than 1 year, but not more than imprisonment of not less than 1 year, but not more than 10 years. So, 1 to 10 years ang iyong pwede ka makulong. Ayan. If gross earnings or receipts or gross assets or give based on the subject returns, information, or for filing submission exceeds. So, andyan na yung mga so, ito na yung mga, pakita ko sa inyo, ayan. So, yan yung mga presyo. Kung So, ibig sabihin, mali. Pag ikaw nagkamali, o kayo sinadya, okay, maintindihan nyo dito sa, nakalagay dito sa, sa Annex A, okay? Okay, tapos na tayo sa headings. Tapos punta tayo sa product or inventory, at saka sa item description section, okay? Merong nakalagay dyan na product. Okay, product or inventory code, okay? Kasi yung ibang mga negosyante gumagamit ng inventory code. Okay? Kung meron kayong ganun, ilagayan nyo. Kunyari, product, tapos item description. Okay? Sample. Pwedeng ganito. Sa product o inventory, kunyari, nagbibenta ka ng damit. Sabihin natin na, kunyari, pantalon, nakalagay dyan yung pants, nakalagay dito. Sa item description, skinny jeans. Kunyari, sunod pants, nakalagay dun sa item description, square pants, jogging pants. O, parang ganun. Kunyari, nakalagay sa product or inventory is rice. Rice, tapos item description, sinandoming, wagbag, mga ganun. So, parang ganun.
Kaya pwede rin naman na beverage. Kung anong klaseng beverage yun. Anong klaseng inumin. Coca-Cola, mga ganun. Okay. Okay, parang ganun yung gagawin dito. O kaya naiisip ko, kunyari meron kang sa business mo, meron kang merchandise inventory, meron kang supplies. So, pwede mo na rin, para isang isang chart. Gagawin mo sa product inventory, lagyan mo ng kunyari nakalagay lalagyan mo sa gilid, ano ba siya, supplies ba siya, lagyan mo ng code, parang ganun. Para at least malinaw na, para isa lang siya, 'di ba? Pero at least nakabukod-bukod. Pero syempre unahin mo yung merchandise inventory, susunod mo yung supplies, at susunod mo yung ganito, o raw materials, o kung ganun, okay? Ito yung mga titira. Tapos, okay, meron nakalimutan kanina sa banggitin kanina, yung December 31, okay? Nakadepende kasi yan, kasi merong nga ibang business, nag-submit sila nito, hayaan nyo ng medyo, nag-submit sila nito, may iba yung calendar year nila, hindi December 31 sinusunod nila, iba, kung minsan, gagawa sila ng ganito, ng inventory chart, o naggagawa sila ng financial statement, kapag yung business nila is may panahon ng mahina, o sila nagde-decide. Pero syempre, wag nyo nang aantayin na bibigyan kayo ng notice na ba't hindi ka nagsasabi ng inventory mo. Kung ayaw mo ng December 31, di go mo na parang, pwede kang punta sa kanila, mag-email ka na hindi ka magsasabi ng December 31, ang gusto mo ay ganitong buwan, up to you. Basta syempre, hindi ka nila uunahan na mag-remind sa'yo. Baka mamaya, pag nire-remind sa'yo, penalty ka na pala nun. So, uunahan mo nila, ito yung gusto kong buwan. Okay. So, susunod tayo sa pangalawa. Location, number 1. May nakalagay yan, address, code, at saka remarks. Okay. Meron naka-note. Location, note 1. May naka-note dito sa ilalim. Okay. Note 1. Basahin natin. Include all goods whether taxpayer has title thereto or not, provided these goods are actually situated in location, address, at the head office of branch or facilities with or without sales activity of the taxpayer. Facilities shall include but not limited to place of production, showroom, warehouse, storage place, leased property, etc. Include also goods out of consignment, though not physically present, are nonetheless owned by the taxpayer. Okay? So, may letter B dito. Okay, may letter B. Use the following codes. Nakalagay sa location, di ba? Yung address, code, remarks sa codes. CH, goods on consignment held by the taxpayers. Pag sinabing consignment, pagkakaintindi ko, pabenta. Pinabenta sa'yo. Indicate the name of the consignor in the remarks column. So, sa remarks column, lalagay mo sino daw yon. Kung kanino. Kay letter B naman, yung part goods or goods owned by related parties. Sa warehouse mo, may nagpalagay sa'yo, so lagay mo P, tapos ilalagay mo kung kanino. Tapos letter O naman, kung goods owned by the taxpayer. O, pag-aari mo, okay? Pwede mo ilagay sa remarks yung on hand, nandun sa warehouse mo, o kaya, kung nasaan, okay? Kasi nga, sinabi dito, kung kahit wala doon, pero alam mong sa'yo, sasabihin mo kung nasaan. Kay CO naman, yung code kapag goods out of on consignment held in the hands of entity other than taxpayer. O, siguro ikaw naman nagkapabenta nito. Yun ata yun. So, yun. Indicate the name of the entity of the remarks column. Tapos ilalagay mo kung sa remarks kung kanino mo ipinabenta. Okay, andyan yun. Yung address is yung, kahit yung lang, kunyari, Dasmariñas, Cavite, Kawit, Cavite, yung ganun na lang, hindi na buong address kasi maliit lang siya. Okay? So, yun ang lalagay nyo dyan. Okay. So, yun. Sagit lang. Lilinayin mo natin. Okay? Kapag kasi, pinasa mo itong inventory list mo, may USB ka, tapos, okay, kumpleto na, bigay mo. So, maaari na, syempre, nilagay mo dyan. Tama naman, sa financial statement mo, tugma. Okay, tugma naman. Kaso, at saka yung mga 8%, tsaka OSD, wala silang financial statement. So,
Kaso, sabi nakalagay dito, pag dinalaw yung warehouse mo at maraming nakita dyan, tapos hindi mo din nilalagay lahat. So, pag hinalaan ka, kung ayos lang na walang problema kung warehouse mo yan, di ba? Kung merong pinalagay sa'yo, basta lalagay mo dito sa inventory, silignayo mo, na naandyan yung mga yan, hindi sa'yo, kung para sa kanina yan. Kasi, kung merong nakita dyan, tapos hindi mo nilagay sa inventories mo, pag hinalaan kanila na dinadayo mo yung tax mo. Ibig sabihin, meron kang mga paninda na hindi mo dinideclare. Kunyari, kagaya ng iba, bumibenta ng isang 100,000 per month or mataas ang benta, tapos dinideclare is konti lang. So, alam nila na kailangan tutugma sa financial statement tsaka yung ending inventory. O, di ba? Kaso, so, ayun, pag dinalo kayo, nakita napakarami yung mga ano dyan. O, di ba? Dapat kung meron kang ano dito, meron ding negosyante na nagpa-consignment sa'yo, dapat tugma rin sa kanya na meron talagang pinapatinda sa'yo, di ba? Ganun yun. O kung syempre kung ikaw na niloloko, pinuntahan yung ano mo, edi penalty. Ayun, meron kang pagkakakulong na 1 year to 10 years. Okay? So, yun yung sinasabi dito. Kaya, hindi nyo basta-basta gagawin. Okay? Dapat naiintindihan. Okay, susunod na tayo column. Sa inventory or valuation method. Meron nakalagay note 2. So, yung sa note 2, basahin na indicate costing method applied. Example, standard costing, FIFO, weighted average, specific identification, etc. So, sa una kong vlog, mas malinaw ata yung pagkakablog ko sa mga FIFO, first in, first out. Diba? Merong average. Okay? Kung ano daw yung method na ginamit mo rito. Siyempre, kung first in, first out yan, yung sa huling resibo mo, yun yung presyo na ilalagay mo dito. Okay? So, ayun. Paano naman kung yung mga negosyante wala silang resibo? So, basta yun ang kailangan, okay? Pag kailangan, lalagyan nyo ng anon. Okay? At saka isa pa, dagdag ko rin. Kunyari, December 31, di ba? Nagbilang ka ng mga ending inventory mo. Siyempre, hindi naman doon titigil ang cycle ng business, di ba? Maaaring January 5 ka nagpasa, tapos January din sila pupunta. So, magkakaroon ka minsan ng dadagdag na. Siyempre, bibili ka rin ng paninda mo. Okay, siyempre, hindi tutugma. So, payo ko sa inyo, siyempre, paghandaan nyo yon, alam nyo po pwede kayong paghinalaan doon. So, dapat yung libro nyo naka-updated, meron kayo sinulat ng mga after December 31, January na yon, kung yung mga nadagdag sa ano mo, meron ka na mga sinulat na paninda, dumating sila, o kaya kung meron pinatago sa'yo, meron ka ng kasulatan na patago yan sa'yo, ganyan. So, o kaya may consignment yan, kasi pag dinalo yung warehouse mo, saka nakita may mga ganun, diba? So, dapat medyo advance ka mag-isip. Alam mo na may maaaring pwede kang puntahan. Yon, yun lang. So, dapat advance ka mag-isip. Kasi nga, di ba, pwede ka makulong dito. Okay, sunod tayo. Tapos sa inventory valuation lego, lagay mo FIFO, lahat. Bahala ka. Meron ako isang vlog nga doon, may average doon, okay? Meron din ibang method doon, kung anong gusto mong gamitin. Okay, unit price. Okay, unit price. Pag sinabing unit price, ang nilalagay natin sa inventory is yung hindi natin kung magkano siya binibenta. Kung magkano natin siya nabili. So, yun, inventory. Kaya nga ito yung cost of goods sold. So, nung hindi ko siya inaaral, imagine ko, pag gumawa ko ng inventory, kailangan isusulat ko yung kung magkano siya bibenta. Iniisip ko kung dapat meron ng retail price at saka merong ano. So, ang nakalagay dito, syempre inventory to, ang nakalagay dito is yung kung magkano natin nabili. Okay? Maliwanag yun. Quantity in stocks. Okay? Kung ilan daw ang stocks mo. Okay? Kung ilan ba? Isa. Tapos nakalagay yun dito measurements in weight or volume. Isa. Tapos nakalagay mo dito isang box. Isang kunyari, okay business mo, isang box ng ukay. O isang bulto, bundle, one bundle. Alangan, ibilangin mo, isa-isa yun. Kaya, okay. Pwedeng ganun, quantity in stock, ilang bote.
ilang case. Per case yun. Nakalagay ito quantity. Kunyari per case. Nakalagay mo. Okay, ilagay mo ilang quantity in stock. 3. Nakalagay dito. Lagay mo sako. Per sako bigas. Kaban ng bigas. O per kaban. Tapos sa quantity in unit measurement tayo eh. Kunyari sabihin natin na 1 litro. So, kung isang lata, yung mga ganon, isang container. Okay, so yun ang lalagay na dito. Total weight or volume. Nakalagay pa dito? Total weight or volume. Ano ba yung volume? Timbang, o volume, o kung gaano ba timbang, o dami. Meron pang ganun. Basta kayo na bahala dyan. Basta total cost, ano yun. So, kung magkano yung presyo, tapos kung ilan siya, itatimes mo siya, tapos total cost. Okay? Total weight volume, meron bang ganun? Total weight volume. Kunyari, quantity in stock, ilang piraso, tapos ilang quantity in stock, 1, tapos 3, sabihin ganun. Tapos per litro, nilagay mo rito per litro. Di litro, di total weight volume, 3 litro. Okay? Total weight volume nga eh. Yun. Kunyari, isang box. Tapos yung measurement mo is box. Di total volume, isa lang. 1 box. 3 box. Ganun. Okay, basta ganun yun. Kaya siguro madali nyo na maintindihan niya pag gagawin nyo na. Kasi iba-iba naman yung negosyo mo. Ganun. So, kayo na bahala doon. Basta yun na naintindihan nyo. Kaya nakalagay sa ilan dito, we declare under the penalties of perjury that this schedule has been made in good faith, verified by us, and to the best of our knowledge and belief, is true and correct pursuant to the provision of the National Internal Revenue Code as amended and the regulations issued under authority thereof. Okay, perjury. Sabihin, pag ang penalty mo is panloloko, kapag dinaya mo, dinaloko ka, pwede yun ang iyong penalty. Okay, bali yung paghahandaan nyo lang. Mabuti na yung maging handa kayo, maging aware kayo dito. Hindi yung pwede yun na, tapos ayan, siyempre yung TIN number mo, tsaka yung pangalan mo, tsaka signature, nakalagay dyan. Okay? Kung marami, nakailang page kayo. Kailangan ito, actually meron kasi doon is, wait lang basahin nyo rin yung, para mas malinaw sa inyo, kasi inamyendahan na to, itong RMC 57-2015 is, inamyendahan na siya yung Revenue Memorandum Circular Number 8, 2023. So, naamyendahan na siya. So, basahin nyo rin, intindihin nyo rin to, okay? Section number 2, prescribed format. All taxpayers with tangible assets reach balance sheets open with at least half of their total assets in working capital assets. Example, accounts receivable and inventory shall submit in addition to the annual inventory list. Schedules list is prescribed herein in soft copies using the format shown in Annex A for manufacturing, merchandise, and real estate company. The soft copies of inventory list, including other applicable schedules, shall be stored, saved in digital versatile disk, recordable DVD-R or universal storage bus USB flash drive, properly labeled and submitted together with the notarized certification as shown as in Annex T. Here, so this is this is RMC Circular Number 8, 2023. Ang pagkakaintindi ko, hindi na siya kailangan lagyan ng hard copies. Kasi sa 2025, wala mo na nakalagay na hard copies dyan. Actually, hindi pa rin ako nakakagawa nito. Pero tingnan nyo nga buti. So, kung nakalagay pa ganito, USB lang siya, soft copies lang. Soft copies. Yung USB, yung sworn declaration, kailangan ng 3 kopya. Isa sa'yo, isa sa notary, tapos notary public, tapos isa sa BIR na ibibigay. Okay? Tapos yung USB pa pwedeng 2 kopya. Isa sa'yo at saka isa doon sa BIR. Okay? Papareceive mo rin siya. So, lalagyan mo, ilagay mo na siya sa envelope, lagyan mo ng properly labeled. So, lalagyan nyo siya ng
Siyempre, pangalan nyo. Ano ba yung nakalagay dyan? Merong pangalan nyo, tin number, and then yung ano, kung ano ilang taon, kung anong taon ba yan. Tapos si RMC 57 to 2015 lagyan nyo. So, lagyan nyo lang properly labeled daw. Okay? So, yun. Download nyo din to para mas maintindihan nyo pa. Para mas intindihin na ayos. Kasi nga, hindi basta-basta siya. Okay? Kaya, intindihin mo natin ayos bago tayo gagawa. So, ginawa ko lang itong bag na to para at least maintindihan nyo. Yun at yun lang din naman sinasabi. Okay? Okay. So, bali yun na. Tapos na ba tayo? Wait lang ha. Nasabi ko na rin kanina agad yun. Okay. Nabanggit ko na ba kanina to? So, ayun. Nabanggit ko na kanina. So, tinan nyo na lang kanina yung ginawa ko kanina na ano na example. Okay? Yung cost of goods sold nyo. Kung meron kayong pautang nga, ayan, pautang, tapos yung natirang inventory nyo, ang cost, i-add nyo yung natira, tapos yung account receivable, and then yun lang magiging cost of goods sold nyo, hindi lahat-lahat. So, mag-iingat kayo sa paglalagay ng expenses. So, ibig sabihin yun, di bali ng sumobra kayo sa tax, wag lang yung magkukulang tayo sa bibigay na tax. Kailangan tama yan, okay? Ayun. So, ayun. Siguro ito na lang. Hanggang doon na lang. Siguro. Hanggang doon na lang yung vlog natin. Medyo mahaba-haba nga eh. Ilalagay ko na lang sa una ha. Yung talagang kailangan yung malaman. Okay? Thank you so much for watching and bye-bye.